Ang Mercedes nagpahigayon og energization and switch-on ceremony sa Barangay Bernard Clarin, Misamis Occidental, ubos sa programa Sitio Electrification Program. Kagahapon sa buntag mga alas 10 ang takna gipahigayon ang seremonya sa nasangpit nga lugar. Una niini gipahigayon una ang misa nga diha gipahigayon sa buhatan sa Mercedes. Human sa misa miadto kini sa Barangay Bernard sakop sa lungsod sa Clarin para sa Sitio Electrification Program Energization and Switch-on Ceremony. Atol sa maong kalihukan na himong pinasinunggang bisita si Attorney Omar A. Mayo, Deputy Administrator for Electric Cooperative Management Services sa National Electrification Administration. Diosab si Governor Henry Wominal, Mayor Jojo Rua, Vice Mayor de Los Santos o mga konsyales sa lungsod sa Clarin. Sa mensahe nga gipadangat ni Attorney Mayo ngadto sa 56 ka mga beneficiary sa nasangpit nga programa, matud pa niya nga magtinabagay ang katawhan dili lang ang obligasyon sa pagbayad og unta dili tanuman og mga kahoy ang ubos nga bahin sa linya kayo sa kini nga hinungdan sa brown. Ang may tutulong ninyo, isa lang naman ang hili-hiling ko muna. Of course, alam mo na ho, ang kuryente hindi libre. Magbayad tayo at magbayad sa takdang oras. Pero mas malaki ho ang may tutulong po ninyo kung sana hindi na kailangan umakyat ang Muel si Tuparito para magputol ng kahoy. Anong ibig ko sabihin? Please lang po, huwag na huwag kayong magtanim ng punong kahoy sa ilalim ng linya. Alam nyo, pag humangin yung puno, yung sanga, tumama sa kawad ng kuryente, brownout. Hindi lang kayo mababrown out, yung buong linyang yun, kawawa naman. Hindi kailangan hong punong kahoy. Ang madalas kong gamiting halimbawa, the common example that I use, malunggay. Yung malunggay madaling tumaas. Maya't maya, sinasabi nyo, oy, wonder plant ito, malunggay. Pero hindi maganda ang magiging epekto kung ilalagay sa ilalim ng linya ng kuryente. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, WD45, Dudong Bargamento, Tanag, Sanakbayan.